Okay na? Okay. May gabi sa tanan. Yes, kadayawan ta karon no. Happy kadayawan sa dapat happy work na lang. Yan, may gabi. So welcome to our time of worship, no. So today, we will celebrate Jesus who calls us to follow Him with all our hearts. Sige. Let's look at this verse. Luke chapter 9, verse 23. Okay? So let's read this all together. Kaya ba? Let's read the upper portion muna. Let's start with the verse and then let's read. Luke 9:23. 1, 2, 3, go. Luke 9:23. If anyone wants to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Tama ba? Babaya akong ibasa. Sige. Next, kani Bisaya. 1, 2, 3, go. Kung may tao nga buot musunod ka nato, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili musunod siya kanako adlaw-adlaw. Bisan pa kung kamatayon ng iyang damhatan. Yawa, no? Bisan pa kamatayon ng iyang damhatan. So, ready ba ta na? No? So, dili yun, no? Sa yun musunod ni Jesus, no? Pero worth it yun ni, no? Kay siya ang atong tinuod na kalipay o kinabuhi. Tama ba? Yes, amen? Amen, yeah. So, question, kinsa dili ganahan og comfort, no? Kanang murag pillow, na magpipillow dira ana, di ba? Kung naa kay ana sa balay, no? Example, init kayo for the whole morning, and then naana nga pillow, naana nga bed, cozy, bugnaw, then aircon pa rin ang kwarto, no? So, kisa'y gusto ana? Siyempre, kita, no? Praise your God, thank you. So, we all have that, di ba? Tinood man, no? Kasi ako, no? Pero, si Jesus, relate na ako. Pero kung musunod ta ni Jesus, no? Unsa tayo kinahanglan biyaan nato? Ang ako ang comfort, no? Aron makasunod ta kaniya, no? So, naay time na we need to go out with our comfort zone or kung ta comfortable, no? So, unsa ba? So, kung si Jesus bengon ka mo, come, follow me, sunda ko. Kaya ba natin sa sundon? By God's grace, isod, no? To be honest, some of us isod, some of us, yes, sayon lang, no? So, pero atong, we'll do our best to follow Him. So, karon katahon na to, ni nga declaration na I have decided to follow Jesus.
Lord, hindi lang ang Ginoo wala lang magbilin ka nato. Giuban yung taniya, no? He leads us all the way. Bisan lisod ang dalan, no? So let's sing this next song, All the Way My Savior Leads Me. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, for through life has been my guide, and beneath the finest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. Verse 2. All the way my Savior leads me, choose each winding path I tread. Give me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps might falter, and my soul understake thee, gushing from the rock before me, Lord, what spring of joy I see. Gushing from the rock before me, Lord, what spring of joy I see. Verse 3. All the way my Savior leads me, for the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit clothed immortal wings us fly to realms of day, is my soul through endless ages, Jesus leads me all the way. Is my soul through endless ages, Jesus leads me all the way. Yes, no? Ang pagsunod kay Jesus, burden ba siya or dili? Maybe some of us burden, maybe it's not a burden. No, importante when we follow Jesus, when we sunod sa iya, naatay joy, no? It's a joy. So, ang kalimutan mo offer of comfort, pero si Jesus muhatag og kinabuhi na walay katapusan. So, mao ni atong ipahayag as we sing our next song, Jesus is all the world to me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is
Following Him, I know I'm right. He watches for me day and night. Following Him by day and night. He's my friend. Let's all stand. Sing the last stanza. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now. I trust Him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He's my friend. So, kaming gabihan, bisan ana ta'i hatod ni Lord no, musulod ta kaniya, bisan lisod, bisan matay comfort. So, let's pray. Lord, Ikaw ang among kalipay ug kinabuhi. Lord, salamat na gitawag mo kami na pagsunod kanimo, Lord, na sunod mi kanimo. Lord, help us every day to follow you. Help us, Lord, na malayo mi sa mga butang na makapugong sa amo ang pagsunod kanimo. Lord, Ikaw ang among dakong bahandi ug kalipay. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, now let's prepare our hearts to our message for tonight. May gabi sa akong tanan, may gabi. So, nag-arsi ganiha, happy kadayawa. Pero, nakabalupod ko, magkaroon na yung adlaw, kung adlaw po sa mga walhon. Kasi walhon na rin. Ha? Okay, so tulo na ta. So, left-handed Sinsberg. So, it's happy left-handed day. Baga na kayo mga kwan. Okay. Thank you, RC, for leading us in worship. Katong mga kantahan, mga nakahinundog yun ko sa 1960s, 70s. Katong mga bata pa, we mo, hindi naman lagi na kanta. So, memorize ko din mo tanan. Okay. So, tonight, medyo, ang topic, medyo maayos siya kay maayon yung reminders ato ang tanan. Okay, kanta man ni nato, no? I have decided to follow Jesus. Okay. Sa una, every time mo kanta taan ni, murag ang feeling nimo, murag happy kayo ni siya nga mood. Okay, lipay kay ta, kay nisunod ta kay Pinoong Jesucristo. Tinuod man sa pero karon na po nakabalo, na kaning mga lyrics dire, ang inspiration ani, tragic kayo na panghitabo. Ang background ng istorya ni kantaha, tungod ni sa kinabuhi sa usa ka tawo. Sa India, na usa ka tribo ang gitawag og Garo nga tribo. So kaning tawhana, wala may siya ngalan, so ato na lang siyang tawag og Gari. Kay Garo man nilang tribe, so si Gari. No, si Gari, mas-decide na siya na musunod kay Jesus. So kabalo man ta sa India, kung saan kabugat ang religion para sa mga Indian Hinduism. Pero siya, ni-decide siya na
follow, musunod yun siya sa atong Ginoong Jesucristo. Iyang pamilya. Katong nahibalaan na sa ilang komunidad nga si Gary, dili na siya tuo sa relihiyon sa mga Hindu, kung dili misunod na siya kay Jesucristo. Ipatawag siya sa ilang pangulo, sa ilang chieftain, itawag siya. O dito, ni-demand ang chieftain nga i-denounce niya si Jesucristo. Kinahanglan sa likway niya mo si Jesucristo, balik yung ka sa atong relihiyon. Pero niingon si Gary, naka-decide na ko, musunod kay Jesus, di na ko mubalik. Di na ko mubalik. So pag dumog sa chieftain, suko kayo. Iingnan niya si Gary, sige, kung dili gani mo i-denounce si Jesus, na'y mahitabo sa imong pamilya. So, niingon si Gary, i-decide na ko musunod kay Jesus. Ang akong kinabuhi o ang kalimutan na nasa akong likod. Ang nasa akong unahan, ang cross ni Jesucristo. Suko na gyud kayong chieftain. Last warning niya. Ug dili nimo i-denounce si Jesucristo. Sugo na ako, akong mga tao. Nagpatyo na ako ang imong asawa o imong anak. Para wala na yung sunod nimo. Ang tubag ni Gary, maskin walay mo uban sa ako, musunod gyapon ko kay Jesucristo. So mo ni ang wordings aning kata. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. No turning back. Even if none go with me, I still will follow. No turning back. No turning back. So ang musunod kay Jesucristo dili sa iyo. Dili sa iyo. Makita nato sa message karon na dili gyud siya sa iyo. So mo ni ang atong topic karon, the cost, ang kantidad ug ang bili sa pagsunod kay Jesucristo. Ibase nato sa Mateo 8:18 hangtod sa 22. Mabura kayo siya. Mabura kayo ni siya ng passage. Okay, so request na ko ang mga ladies, mga sisters, basahon na to ang verse 18. Okay, 1, 2, 3. Now when Jesus saw great multitudes around him, he gave the order to depart to the other side. Sige, go. 19. A scribe came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. Continue. Jesus said to him, The foxes have holes, and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Salamat, sisters. So, ang gentleman, wait. Okay. 1, 2, 3. Another of his disciples said to him, Lord, allow me first to go and bury my father. But Jesus said to him, Follow me and leave the dead to bury the dead. Okay, shall we pray? Heavenly Father, salamat sa panahon usang nagyatag ni mo kanamo para namin diri para magsimba, himaya kanimo. Lord, tabangin mi karon pag-iuna, clear our minds, touch our hearts, na masabtan na mo ang mensahe ng gikan sa imong pulong. Help us to understand unsa ang bili, unsa ang kantidad, unsang angay na mo bayaran para musunod kanimo. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. So, hinahinayon na ito o tanawin verse. So, verse 18. When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross the other side of the lake.
Na kung basahon nimo ang verse 1 to verse 17, makita nimo busy kayo sa Jesus anak before sa 18. Na makita nimo dito first sa verse 1 na siya nakita ang tao na iketong. Tawag sa iya, naghangyo sa iya, nagtabangan siya, tambalan siya, kung itambalan siya ni Jesus, na ayaw yung ketong. Pag humanana, na isa ka centurion, nga niadto kay Jesus ni hangyo, Jesus adto sa na ang ako ang katabang sa balay na isakit tambalin. So gitambalan ni Jesus. Pag humani adto si Jesus sa balay ni Pedro, ang umaga ni Pedro, ang mother-in-law ni Pedro nahihilanat. So giampuan ni Jesus na ayo. Pag humanana daghang kayong tao giadto dito, gidala ilang mga sakit ug katong mga tao nga gisapian og demonyo. Tanan itambalan ni Jesus. So the day was very busy for the Lord Jesus. Busy kay siya. So pagkita niya nga daghanan mo kayong tao nang abot, ingon siya sa iyang mga disipulo, sakay tag barko, labang tagrislawa ato tas pikas. Ngano ka? Ngano kang nitalawan si Jesus? Is Jesus not supposed to treat the people? Wala gisulti ang Bible dito. Kung huna-huna ko na mga reason nga siguro. Primero, tungod sa kabisi ni Jesus, kapoy na siya. Kapila nato makita sa Bible, kung busy kay si Jesus, mukalit na lang na siya kawala. Wanto na lang na siya sa lugar na wala yung tao. Dito siya moampo o magbabay. O sa siguro ka ebidensya din nga kapoy yun si Jesus is, basahin mo ang verse 23, after sa verse 22, isakay lang yun silang barko, nilabang sila sa lawa, sa tunga-tunga, ngay dako kayong murag bagyo, dako kayong alod, dako kayong hangin, ang mga disipulo hadlaw kayo nga malumos na ang barko, asa man si Jesus, nasa ubos na tulog. Kapoy na ka. Posible, tungod sa kakapoy, maski pag hapit na malunod ilang barko, tulog ka niya. Or, posible si Jesus nakakitaan yung mga tao, kabalo siya sa motibo. Ang mga motibo, ano yung mga tao, dili, tungod gusto mo sunod niya. Kung dili mo uban lang, kay makabenepisyo niya. Makita mo naman nila, daghang kayo mga naisakit na ayo. No? Kung nakahinumdum mo sa una, kadtong ipakaon ni Jesus ang 5,000 katao. Diba? Pag humanila kaon, busog kayo, busog nila si Jesus dahil ang hari kay wala na tayong problema sa ayuda. Busog ta pirmi ani. Uban ta yan, uban. So kabalo si Jesus, ang ilang kasing-kasing, although ilang ba mo ng sinultihan, pero kasing-kasing layo. Layo kay Jesus. Kabalo siya sa motive. Ikatulo, kaning lugar na si Jesus, Sea of Galilee ni siya, kumulabang sa diri, sa pikas, Decapolis na siya. Kabalo mong taon sa ng Decapolis, no? Ang Decapolis na pulo na kasyudad, ang nagapuyo diha, puro Greko, mga Greeks, o mga Romano, mga Romans, dili na mga Hudyo. Gusto ni Jesus mulabang dito. Kay diri sa pikas, iyan ang nahatag ang mga physical na kinahanglan sa mga tao. Na isakit, ihatag. Balin siya dito, kaya iyan ang kung ihatag ang mga spiritual na kinahanglan atong mga tao sa pikas. Kaya sila mga Hentil, Romano o Greko, wala na sila kaila mungkin sa ang Diyos. So ato sa pikas, aron dalhon niya ang maayong balita para ani mga tawanan. O ikaw ba, baka gusto din ipakita ni Jesus sa iyang mga disipulo kung sa example kung himo kag ministry. So, wala nang sulti ang Bible, pero most probably akong huna-huna, pwede mauni ang rason. Ngano? Nikalit na lang sa inyo, Jesus, balita dito sa pikas. So, before sila libalhin, ngayon sa katawang ni doon niya. Then, a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go."
Alam mo na daw. Murag weirdo, no? Teacher of the law ni siya. Kabalo man ta, mabasa tag Bible, mga teacher of the law si Jesus, di na BFF. Mga teacher of the law si Jesus, permi lang na magsumpake ba? Permi lang na supuhon ni Jesus ni mga tawanan ni. Mga Pariseo, mga Sadiseo, teachers of the law. Di guwapo ang relasyon sa teacher of the law at sa Iso Cristo. Pero nga nung bahag ng teacher of the law, out of nowhere, niduol man kay Jesus, ug niingon na gusto ko muuban sa imo mas kinasa ka mo adto. Ngano ka? Siguro ilahaw na to kinsa ni teacher of the law. Ang usa ka teacher of the law sa panahon ni Jesus, eksperto na sa balaod. Memoryado na nila ang Old Testament Torah. Dili basta-basta. Sila ang abogado sa Old Testament. Sila ang tag-interpret o sila ang enforcer sa mga doktrina nga pang-religion. Sila ang naga-interpret o sila ang naga-enforce. Sila ang nagapatuman sa mga doktrina sa ilang religion. Sila ang nagatuglo sa mga batang henerasyon ng mga Hudyo. Sa simbahan, sila ang nagadala sa pag-ampo, sila ang nagawali, sila ang naga-explain sa pulong sa Diyos. Sa ilang komunidad, doon na sila yung authority. Otoridad, maligal man, mamoral man, o ma-religious man. So, kung ilingig ng teacher of the law, hindi basta-basta. Sa ilang society, taas kay status ni. Respetado. Ang mga tao makakita, ang takot yun sa ilahan. Dili basta-basta. Pero ngano ka ha? Ngano kung ingon, ana ng estado niya, anong gusto man siya, umuban kay Hesus Kristo. At saka, pero, kung una-una to, si Hesus Kristo, daghang kayo nagpagsaway sa ila. Okay? Mga krititismo ni Hesus Kristo sa ila, number one ka ng pagkahipokrito nila. Ang ilang mga ginasulti, dili na nila ginahimo. Lahi ang sulti, lahi ang binuhatan. Hypocrites. Pero bilang na sila supalpalo ni Hesus Kristo. Number two, problema ni Hesus sa ilaha, ang ilang pagkalegalismo. Sobrang estrikto sa ilang mga balaod. Especially, pero na ito mabasa sa Bible ka ng Sabat. Halos bisang lihok, di na ka pwede mo lihok. Stricto kayo sila sa mga legalismo ng mga butang. Pero nilang po na sila supuhon ni Jesus. Kapila na ito makita sa Bible na kada Sabat na ibuhaton si Jesus. Mutambal siya na sakit. Suko kayo ng mga teachers of the law niya. Kaya dapat dili daw pwede. Kunya, mas kinunsa kamaayo ilang mga sinultian, pero milang sila ipuna ni Jesus. Tungod, ipabayaan man nila ang hustisya. Ipabayaan nila ang kaluoy. Ipabayaan nila ang faithfulness. May incident na moingon sila na anak ko yung nagprepara na tithes para sa simbahan. Kunya, ang ilang ginikanan, tinahanglan kayo, di nila tabangan kay para sa simbahan. So, ingon ni Jesus, asa man inyong mercy? Asa ang inyong hustisya? Ikaupat, ang panggawas nila, well, maayo kaayo tanaw. Pero ang pagsulod, unya, maayo ni sila kayo moingon na ang at mga propeta sa una atong respetuhan, buhatan na itong mga pansyon. Pero, dili sila matuo sa sulti sa mga propeta. Hypocrites yun sana. So, diha mo problema si Jesus sa ilaha. Ang ilang sinultihan, ang ilang binuhatan, hindi ka parehas. So, ako muna nga pa, kaning tawanan mo doon kay Jesus. Tungod ka na starstruck na niya kay Jesus. Murag nahimo siyang fan ni Jesus tungod sa nakita niyang mga
milagro nga gihimo ni Jesus ug ang mga ginasulti ni Jesus admirer lang ba di siya? Or curious lang sila kinsa mo yung tawhanan ni? Gusto kong uban ani pagtanaw na kung saan sikreto ani? Or gusto lang po siya magpa-impress sa ubang tao. Nga siya teachers of the law karon murag BFF na ko ani. Hinumdumi atong panahon na si Jesus. Kuha na kayo. Well-known na kayo, no? Well-known na kayo, superstar na. Itong among panahon 70s na mga galing sini nga Jesus Christ superstar. Memorize mo na namang kanang kanta. Superstar na si Jesus at that time. So siguro isa sa ginahuna-hunaan ng teachers of the law, dikit ko ani para mas maging impressive akong kinabuhi. Serious ka ni siya sa iyang giingon kay Jesus. Committed ka ni siya sa iyang gustong buhaton. Kung i-consider ni nato tanan, mo na ang pagtubag ni Jesus niya, pag-ingon niya, teacher, gusto ko muuban niya mo maskin asa ka mo adto. Ang tubag ni Jesus, dili yes or no. Kani ang tubag ni Jesus. Ingon ni Jesus, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Ano yung ipakita ni RC ganyan? Udlan na gwapo kayo. Ngayon kaniman ang tinubagan ka ni Jesus. Wala man niyang idiretso ingon nga, pwede ka o dili ka. Ipakita lang ni Jesus sa iya, ikumpara ni Jesus ang kahimtang niya o kahimtang aning mga mananap, o kaning mga animals. Foxes, kaning mga, sa Bisaya, ang foxes daw lobo, pero ang lobo, pero wolf man. Lobo, yan ako yung Bisaya translation milo, I don't know. Pero foxes, kabaluman taong sang fox, di ba? Kaning mga fox, masininana lang na sila, naa sila sa wild. Nana sila yung lungga nila. Kaning ilang lungga, nagasimbolo ni, nga naa sila yung maulian. Nagasimbolo ni, nga naa sila yung maadtuan. Kaning ilang mga lungga, secure kayo ni, luwas kayo ni para sa ilaha. Nga sila yung permanenteng maadtuan. Parehapod sa mga langgam na naisalat, kana simbolo po na sila yung maadtuan, na sila yung mapuyan, na sila yung mapahuwayan, permanenteng lugar na pwedeng adtuan anytime. Pero niingon ni Jesus, kung kani sila na yung mga inanang permanenteng lugar, ako, maskin ganing lugar kung asa na ko iplastar akong ulo, wala ko anak. So makita nimo ang comparison unsang kinabuhi sa langgam o sa fox kumpara sa kinabuhi ni Jesus. So karon, kung kani akong kinabuhi, mauban pa ka? Gusto lang ni Jesus makabalo katong teacher of the law na kumuuban sa kay Jesus. Katong giingon ni Arce ganiha, base kinahanglan niya buhian, biyaan ang kinabuhi niya komportable. Imagine mo teachers of the law, komportable kay kinabuhi, taas kay granggo, dako kayong status sa komunidad, respetado sa tanan, kunya, muuban ka kay Jesus, way klarong atuan, way klarong puyanan, way klarong pahuwayan. So, usa ni mong i-consider kung muuban ka sa ako. Basi kinahanglan nimo buhian ang tanan mga comfort sa imong kinabuhi. Kung muuban ka kay Jesus, walay garantiya nga imong kinabuhi mahimong komportable or conveniente. Wala man ko niingon nga kung muuban ta ni Jesus, miserable na atong kinabuhi. Kay usahay mo po ang panalangin mo abot sa ato. Tinuod. Pero dili panalangin tanan. Mauna, bantayan nato. Kay daghan ubang tao gusto sila nga naay Jesus Kristo sa kinabuhi. Kay aron maayong kinabuhi, basig makahatag og maayong trabaho, basig makadaog sa loto, ingon ana nga kinabuhi ilang ginapangita para silang uban kay Jesus.
Pero hindi mo si Jesus, dili ka na, ingon anak, pero may ang kinabuhi. In fact, ang kinabuhi di mo, ingon ani. Base mo abot ang panahon na kinahanglan mo buhian tanan ang mga butang na importante nimo ug ang tanan butang na imong gihilugma. You may have to lose everything to follow Jesus. Makaingon ka, si Jesus lang, okay na ko. All I have is Jesus. Bahala na nimo ba? So ang primerong kantidad nga dapat natong bayaran kung seryoso ta o committed ta musunod kay Jesus. Walay kondisyon nga debosyon o commitment. No question asked. Dili ta mo tanan kay Jesucristo nga muuban ko nimo okay na ba akong kinabuhi? Umuuban ko nimo nabatay mo sakyan. Umuuban ko nimo nabatay mo tulugan. Unconditional. Why condition? Basta ang kinahanglan ni Jesucristo sa ato, ang ato ang tibuok nga debosyon o tibuok nga commitment. Anything goes na, basta muuban kaniya. Mao na sa napulo ka sugo, ang primerong sugo, unsa man? Gugmaha ang imong Ginoo, ang imong Dios sa tanan nimong kasing-kasing, tanan nimong kalag, o tanan nimong puso. Wa nay lain pa maka-explain unsa nang unconditional devotion o commitment. Love the Lord your God with all. Dili siya niingon with some, with most, dili with all. Your heart, your soul, and your strength. Mao na iyang pangayo sa ato. Si Apostle Paul, siya ang nakaingon, I have fought a good fight. Ako yung panimuha na humanon yun ako ng mga away sa akong kinabuhi. O nahuman yun ako ang race. O akong giampingan ang akong pagtuo. So abot sa last, si Paul, kita nimo yung devotion, yung commitment sa Ginoong Jesucristo. Maunang klaseng devotion o commitment ang kabayaran kung sunod ta kay Jesucristo. Kaning first part, kaning teacher of the law, mura ni siya nag-symbolize anang mga tao na gusto mo uban kay Jesus. Siguro mga new believers gusto mo uban, tinahanglan sila makabalo na ingon ani ang dapat bayaran kung uban kay Jesucristo. Masig na uban nga uban lang kay ang ilang trust na apod sa simbahan, di simba-simba sad. Dili mo anak nga klaseng commitment. Commitment na tinuod. Maskin kinahanglan mo biyahan tanan nga comfort sa iyong kinabuhi. Sunod gihapon ka kay Jesucristo. Ngayon si Tim Conway, kung nisunod ka kay Kristo, wa gyud kay gibayaran sa tinuod lang, wa gyud ka kasunod niya. Siguro sunod-sunod na, pero dili gyud tinuod na sunod. Kay kung musunod kay Kristo, na gyud bili, na gyud kantidad, na gyud kay ihatag. Niingon si Reverend Edmund Chan, kung si Jesus dili Ginoo sa tanan, si Jesus dili siya Ginoo. If Jesus is not Lord of all, Jesus is not Lord at all. Ingon ana na commitment kinahanglan do na ta kung gusto ta mosunod sa atong Ginoong Jesucristo. Siya iya tanan. Kung di na ito mahatag sa iya tanan, ayaw na lang. Lisod. Tinuod lisod. Unya, narin po isa katawag ni Dugol kay Jesus.
Another man, one of his disciples, said to him, Lord, please, first let me go and bury my father. Katong ganiha, outside ka sa circle ni Jesus, ha? Katong teacher of the law, outside to. Pero kani, inner circle na ni, kay disciple naman. Kung susihon mo ang Bible, nga ay nag-ingon, siguro daw ang kanang kanang circle lang daw ni Jesus, kanang sige po ba niya, more or less na yung mga 120 na po. Of course, kabaluto ang 12 anak, disciples na o apostles. Kana siya, pinilian din ni Jesus ng 12 kabo. Siya din nagpili anak. Mao nang pinakasuod, pinakaduol niya. Mao na ang disciples na apostles. Pero mabasa po mo sa Bible, na po siya lain mga disciples. Katong 70 ka buok gani, hinumdo mo. Itong iyang iparis-paris, duha-duha, kagawas, para i-ready nga ang iyang ministry musugod na. So kanto sila, ang mga disciples po to, pero gawas to sila sa 12, nga pinakaduol niya. And then kanang uban, kanang sige uban niya, sige alagad niya, itong mga babae, mabasa na to sa Bible, sila Mary, kana, mga followers na siya. So, masin si Jesus na lain-lain nga kategori na nakasunod niya na ay mga duol yun kaayo katong 12 na ako'y disciples, na ako'y followers lang. Now, kani siya, of course, kani, dili ni siya isa sa 12. Disciples lang ni siya. No? Niingon siya kay Jesus na, Lord, musunod lagi ko nimo, pero mangaya ko nimo permission. Muli sa ako, kay akong ilubong, akong amahan. Kaning the other disciples, ang tawag niya kay Jesus, Lord, pasabot, suod siya. No? Nasa sa circle, disciples. Gusto siya muuban kay Jesus, pero nangangimunta siya nga, mauli usa siya kay iyang ilubong, iyang amahan. Kanitawa na, dili yun siya ka-decide. Gaduha-duha ni siya kung unsa iyang dapat himuon. Musunod bagay siya kay Jesus karon, umuuli sa siya para mag-alagad sa iyang amahan. Or, buhaton niya ang obligasyon niya sa pamilya. Now, daghan scholars na ingon nga, dili ni atong pag-ingon kaning tawhana, most probably iyang amahan, wala pa ni namatay. No? Wala pa ni namatay. Ito lang i-explain. Sa Hudyo mong sa ilaha sa una, most probably daw kaning tawhanan ni pinakamagulangan ni panganay ni sa pamilya. So, bibilinan sa iyang amahan tungod, most probably iyang amahan tigulang na, or siguro iyang amahan na ni sakit, na hapit na pod mulakaw. So, siya gibilinan sa mga concern sa iyang pamilya. Mao na para sa iyang bugad kaayo kung biyaan niya. Nagaduha-duha siya. So, ang iyang amahan, buhay pa ni sa karon. Muna, ingon ani ang tubag ni Jesus. Follow me and let the dead bury their own dead. Ingon sa mga scholar, kung tinuod man galing itong patay na itong amahan niya at that time, dili ingon ani si Jesus dapat mo answer. Kaya kabaluta si Jesus, maluluyon man, merciful. So, moingon si Jesus, sige, uli sa ilubong sa imong pamahan, balik sa ako. Pero ingon ni Jesus diri, uban ako, biyahe ko sila. Biyahe itong mga patay, maoy mulubong sa ilang mga minatay. Most probably kaning disciple diri is nagahulat lang niya kung kano sa iyang amahan mamatay. Una, biyaan niya ang obligasyon niya, muuban siya kay Jesus. Pero ang gusto ni Jesus, karon na ka mauban sa ako. Biyahin na ang mga obligasyon mo. Gitagaan siya ni Jesus of choice para mo decide unsa man gay mas importante sa imuha. Ako o imong pamilya. Mo lang man ang gusto ni Jesus ipaklaro aning tawhanan ni. Asa may mas importante? Kinsa may importante? Musunod ka sa ako o musilbi ka sa ako or dito sa ka musilbi sa imong amahan sa imong pamilya. Nang relasyon sa Matthew 6:24 na si Hesus Kristo gyapon nag-ingon. Ingon siya walay tao pwede musilbi sa duha ka agalon.
walay tao mo silbi duha ka masters. Kaya kung magawas ana, masuko siya sa isa, or gugmaon niyang isa. Or dibutado siya sa usa, o i-despise niya itong usa. Di yun pwede na the same time ka, musilbi sa Diyos o musilbi sa salaki. So, gitagaan sa ni Jesus of choice. Asa man ka. Asa man ka. Kaya di mo yun pwede duha ang imuhang masters. Usa ra gyud. So, ang kabayaran o ang silbi sa pagsunod nato kay Hesus Kristo. Una, walay kondisyon nga debosyon o walay kondisyon nga commitment para kay Hesus Kristo. Ang ikaduha, unahon o ipalabi ang Diyos o ang ginarian sa Diyos. Unahon nato, ipalabi yun nato ang Diyos o ang ginarian sa Diyos. Daghan mo ingon, kung saan na lang, biyaan na lang ako akong pamilya, biyaan na ako akong trabaho, biyaan na ako tanan, sige na lang kong simba, whole day kong simba, whole day na lang kong basag Bible, wala ko'y buhaton. Dili na maapasabot ni Jesus. Kaya kung i-prioritize mo ang Ginoo o ang iyang kabubuton, sa Matthew 6:33 mo siya. Pero pangitaon yun ninyo una, ang ginharian sa Diyos at iyang righteousness. Kung ka nang uban yung problema, ang Diyos na may bahala sa inyo. Ayaw baliha. Dili na ito balihon, unahon na ito itong problema, segunda na lang ang Diyos. Ang gusto sa Diyos, ako unahan, ako na'y bahala sa imong problema. I-prioritize na ito siya ug iyang ginharian sa tanang panahon ug sa tanang higayon. Kanina, intriga ko. Luke 14:26. Ingon si Jesus, kung kinsa tong gusto mo, duol ka na ko, o dili nila dumtan ang ilang amahan, ilang inahan, ilang asawa, ilang anak, ilang igsuon, o dili nila dumtan ang ilang kaugalingon, dili mo mahimong akong disipulo. Tama ba rin? Kinahanglan i-hate ni mo imong amahan, i-hate ni mo imong inahan, i-hate ni mo imong asawa, imong anak, imong igsuon, o imong kaugalingon. Eh kung dili ka mahimong disipulo sa Diyos. Pero ang original word translation aning hate is to love less. Gugmahon nimo, ubos lang gamay. Kay ang Diyos unahon. Ang gugma nimo sa amahan, sa inahan, sa anak, sa asawa, sikan-sikan na lang ang gugma nimo sa Diyos. Mala ang pasabot ni Hesus Kristo. Dili mo na mo imong disciple na ko. Di na ko mo respeto sa akong amahan o inahan. Kaya ingon man sa Bible, I will hate my father and my mother. Dili. Ang meaning sa hate is to love lesser lang. Unahon din mo ang love sa Diyos o ang ginharian sa Diyos. Pero love yan kung di mo imong mahan, inahan, tanan. Pero a lesser degree. Meaning, priority gihapon ang Diyos o ang iyang ginharian. Ningon si Billy Graham, siguraduha ng imong commitment kay Hesus Kristo o pangitaag yun o sunod yun sa iyahang matag adlaw. Ayaw pagpadala sa mga maling mithi o mga tumong aning kalibutan. Kung dili, ibutang yun si Hesus Kristo una sa tanan niyong binuhatan. Make sure of your commitment to Jesus Christ and seek to follow Him every day. Don't be swayed by the false values and goals of this world, but put Christ and His will first in everything you do. Priority ang Diyos o ang kabubuton sa Diyos. So doon ka mensahe na gusto na ako, hunahunahon na ako karong gabi una. Kung gusto ta mo sunod, mo follow yun sa atong Ginoong Hesus Kristo, mutanong na nato atong kaugalingon, naaba ko aning walay
kondisyon nga devotion o commitment para niya. Ako bang giuna o gipalabaw permi siya ug ang iyang kabubuton sa tanang panahon. Kung sa may makuha nato, kung maugid ning ato ang ibayad para makasunod ta kay Hesukristo. Niingon si Hesukristo sa John 8:12. Ako ang kahayag sa kalibutan. Kinsa tong mosunod sa ako, dili na maskin kanus amo lakaw pa sa kangitniton. Pero sila makamtan nila ang kahayag sa kinabuhi. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Mao nay sukli sa imong gibayad. Daghan mo ingon lisuda na ay murag imposible man na. Pero hunang-huna sa gisulti ni Paul, Philippians 4:13, I can do all things to Him who gives me strength. Nahimo na ako ang tanan, pinaagi kaniya na muhatag sa ako ug kusog. Kung mao ning ipangayo ni Hesukristo sa atoan, kabalo siya di nato ni kaya. Pero kung pinaagi sa iya, makaya nato. So gusto na ko i-reflect ninyo ni kung ang kantidad sa pagsunod kay Hesukristo kinahanglan ang atong walay kondisyon na devotion o commitment o atong ibutang siya una yun sa tanan. Question number 1, andam na ba ka? Willing ba ka? Question number 2, mo commit ba ka? Kana lang, una-una ang mga igsuon. Kaya dili sa yun, ang musunod kay Hesukristo, natay bayaran. Natay bayaran. Pero kung maingon ka, grabe na po ang ipangayo, magsubra naman kayo ni. Pero huna-huna, kung sa gihimo niya para nimo. Kung sa gihimo ni Hesukristo para nato, ihatag niya iyang kinabuhi. Nagpalansang sa krus para nimo, para nato. Kinsay mas labaw o gihatag, siya o kita? Mas labaw gihatag niya sa ato. So, angay lang masuklian nato siya sa atong devotion, sa atong commitment na musunod sa iya. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa imong pulong, Lord. Usahay, grabe ang muna-una. Unsa man ang pagbayad sa ipangayo nimo sa pagsunod nimo. Lisod kayo. Lisod kayo ang conditional devotion o commitment. Lisod kayo nga i-priority ka sa tanan. But Lord, tabangin ni. Tabangin ni. Paagi nimo, Lord, ikaw ang muhatag sa among kusog. Aron matuman namo ang gusto nimo para kanamo. Salamat sa imong pulong, Lord. Tanduga mong kasing-kasing, Lord, every time. Makahuna-huna mi na worth you mo sacrifice para kanimo. Kaya imong sacrifice para kanamo, dili gyud namo mabayaran. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa Ginoo sa mensahe nga atong natunggan karong gabi. Kini atong mga mensahe karong bulana o sa sunod bulan, nahisgot ka na siya kanang what does it mean to follow Jesus. So ibig pasabot sa atong pagsunod kang Ginoong Hesukristo. So ato na ito karong gabi na there is a cost, there is a price for following Jesus. Pero kung sa imong pagkinabuhi Kristohanon, sa imong pagsunod ng Kristo, na kabayaran, na price, na cost, put pasabot, muna tinuod ng Christianity. Muna tinuod ng Christianismo kay kung mayahay ra kayo sa kalibutan na, di ba?
Nga na naman kalibutan, gina-promote sa kalibutan, hayahay, easy. Oo na ganina, kahisgot me ang kalibutan karon. Sayon na kayo, no? Ginapaningkamot ang mga pamagi sa kalibutan para masayon ang kinabuhi. Sayon ang pangwarta, sayon ang pagtransak. Pero sa tinuod ng Christianity, sa gitudlo ni Jesus, sa naagian mismo ni Ginoong Jesucristo, hindi sayon, no? Hindi sayon. Pero mo na tinuod ng Christianity. So hopefully, no, sa musunod pa nga mga simana, madugangan na natin kahit po. Kung sa gibuti pasabot sa atong pagsunod kay Kristo. So, doon na yung mga kuan, mga prayer request. Paalam po lang. Padayon ta og pray nga ayuhon ta sa Ginoo sa atong mga sakit. Di ba, struggle ko atong ngagi? Salamat sa Ginoo kay murag na ayo na. Nag-request na ko ni Dr. Tiwayuti. Pero ayaw sa sakto gini mga decision, Doc. Namo sakit sa balay kay ubsitoy. Kabulong mo sa ubsitoy. Ubo, hutoy, ug sipon. Ubo, sipon, hutoy. So, tingali na po yung nana. Pag-usog na karon, ubo ko no karon, kita do ka bulan. Si Adi, may ubo kay June pa. Sa pa na yung mga kuan, mga prayer request, prayer items, itong i-appeal sa pag-apo. Sige, magpipit ta para sa atong closing prayer. Salamat Ginoo sa makausap pa sa imuhang pagpanalangin kanamo karong gabi, labi na gayud sa mensahe Ginoo nga among dunggan, napahinumduman kami, natudluan kami sa ibuti pasabot Ginoo sa among pagsunod kang Kristo bilang among Ginoo ug manluluwas. Panalangini Ginoo sa among makasing-kasing kini nga mga mensahe kay importante kayo kini nga mga butang Ginoo sa among pagkinabuhi Kristohanon. Kanong gabi Ginoo, nagpasalamat pud kami kay makapaduol kami sa pag-ampo. Amo ang matugyan kanimo, ma-entrust kanimo ang among mga paalampuan Ginoo. Nagampo ako Lord sa mga nagpasakit karong mga panahon na bisan mga ordinaryo lang ang mga sakit Ginoo, ubo, sipon, pero Lord, maka-disturbo magud ni kanamo sa among nabinigod sa among pagtrabaho. So padayon ang among pagpangayo kanimo Ginoo, nga imo kaming tandugon, hikapon ang among mga nagpasakit nga mga lawas o imuhang ibalik Ginoo ang normal nga kondisyon sa among kalawasan Ginoo. Lord, tabangi kami nga amo nga ma-experience Lord ang healing. Pasalamat kami Ginoo sa spiritual healing nga among naangkon bilagi kang Ginoong Jesucristo. Pasalamat Lord kay nagsaad pud ka og physical healing nga among gikinahanglan. So Lord, nag-ampo ako sa mga kaigsuunan nga niadinhi ang tingali na silang mga balay Ginoo, tanduga kami Lord, hikapa kami sa among mga lawas ug ayuha kami sa among mga sakit ug sa uban pa Ginoo nga mga panginahanglanon sa imong mga katawhan. Nasayod ka Lord sa among mga problema, mga butang na nagapahatag kabug-at sa among pagbati, sa among kasing-kasing, mga problema, mga pagsulay, mga kalisod sa pagpangitag kwarta. Lord, pasalamat kami kay naa ikaw nga nagsaad ka namo nga dili nimo kami biyaan, dili nimo kami pasagdan. Lord, padayon ka nga magsustinar ka namo Ginoo pinaagi sa imong grasya. Lord, nag-ampo ako nga imuhang tagbuon ang among adlaw-adlaw nga gikinahanglan Lord. Nag-ampo usab kami nga imuha kaming bantayan sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa sakit, sa mga atake sa mga daotang tao, labi na gyud sa atake sa among kaaway Ginoo nga mao si Satanas.
Lord, nagpasalamat kami kay na ikaw nga magbantay ka na mo. Kinitanan, Lord, among gisalig kanimo kay ikaw man ang among Dios nga gamhanan sa tanan, pinakalabaw sa tanan. Ug gani Ginoo ang tanan nga mga gikinahanglan namo gikan kanimo Ginoo. Tanan, Lord, muna among gisalig gayud kanimo ang tanan. Salamat, Lord, kay amo ka nga nakauban karon pinagi sa imong presensya ug sa kasiguraduhan nga ikaw padayon nga magauban kanamo bisan sa among pagpamauli karong gabi. Panalangini Ginoo matag-usan niya karon matag pamilya nga ginarepresentahan. Dalaykon ka, Lord, sa unay katapusan kanimo lamang gayon ang Ginoo ug himaya. Ug karon mga igsuon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya pinaagi ko din ni Kristo nga atong Ginoo atong manluwas ug ang gahom ang presensya sa Walang Espiritu magauban kanatong tanan, magauban kaninyo gikan karon hangtod sa kahangturan, hangtod sa pagbalik pag-usab sa atong Ginoong Kristo. Amen. Panalangin